Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nandito po muli tayo sa ating morning devotion, ang ating pong Grab Food for the Soul, our daily dose to nourish our soul. At ating pong simulan ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon nang tayo po ay makalakad sa isang mapayapa. Sa umaga pong ito, ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ay tinatangkilik ko, ibabahagi ko part 1. Ang ating pong batayang talata ay masusumpungan po sa 2 Korinto, Kabanatang 8, talataang 1 hanggang 15. Basahin ko po ang mga talata mula 1 hanggang 4. Ito po yung sinasabi. Mga kapatid, nais naming malaman nyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia. Sa 2, dumanas sila din kahirap na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Purihin po natin ating Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang stewardship po o ang pagiging mabuting katiwala, dahil ito po ay buwan ng stewardship, sila po ay isang mahalagang katuruan ng Biblia. Ang salitang stewardship po ay oikonomia sa orihinal na salitang Griego na hango sa salitang oikos na ang kahulog ay sambahayan at nomos na ang kahulugan ay batas. Ang tawag sa katiwala ay oikonomos na siyang nangunguna sa pamamahala sa sambahayan. Ang oikonomia at oikonomos ay ginamit ng Biblia upang itukoy sa ating mga mananampalataya. Tayo na pinagkatiwalaan ng Diyos ng maraming biyayang material, sa buhay na ito ay inaasahang maging tapat sa paggamit, pamamahala at pagbabahagi ng mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pinakikilala ni Apostol Pablo ang isang kahangahangang kalipunan ng mga mananampalataya at ito ay ang iglesia sa Macedonia. Ano po yung mga kahangahangang bagay sa iglesyang ito? Karaniwan po na iisipin natin na ang kahandaan at sa English po ay willingness at bukas palad, generous naman po sa English na pagkakaloob ay nagmumula sa mga mayayaman o nakaririwasa sa buhay. Subalit iba ang ipinakita ng mga mananampalataya sa iglesyang ito. Sila ay nasa gitna ng kahirapan at dumadanas ng matinding pagsubok dahil sa pag-uusig. Financially, labis ang kanilang paghihikahos. Sa pilitang kinuha ng Roman authorities ang kanilang mga ari-arian, mga ginto at pilak, pinagbawalang magnegosyo, pinatawan ng mabigat na buwis, at idagdag pa dito ang nagaganap na digmaan sa teritoryo ng Macedonia. Sa kabila nito, sila ay masaya at bukas palad sa pagkakaloob. Sabi nga po sa verse 2 ng ating batayang talata, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Nagkaloob sila na may kusang loob, masaya at walang pressure para kay Pablo. Katunayan, nakiusap pa sila kay Pablo at Tito na tanggapin ang kanilang kaloob. Nakikita ng mga mananampalataya sa Macedonia na ang pagbibigay ay hindi obligasyon, kundi sa halip
ito ay isang dakilang pribilehyo. Sa ngayon ay naghihikaos at dumadanas ng tagutom ang mga kapatiran sa Jerusalem. Nais ipakita ni Pablo na ang mga iglesia ay pinagbubuklod ng pag-ibig at ang mga ito ay connectional kung kaya't siya ay naglunsad ng pangingilak sa mga nakapaligid sa iglesia upang ihandog sa nagugutom at naghihikahos ng mga kapatiran sa Jerusalem. Masasaya at bukas palad ang mga mananampalataya sa Macedonia sa pagkakaloob. Sa dahilang una sa lahat, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Pagkatapos na banggitin ni Pablo ang halimbawa ng mga taga-Macedonia, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa orihinal na alab ng mga taga-Korinto sa larangan ng pagkakaloob. Ipinapakita na ang mga taga-Korinto ay may pansariling proyekto upang tulungan ang mga taga-Jerusalem. Subalit ang alab ng pagnanasang makatulong ay unti-unting naglaho. Magkaiba ang kalagayan ng mga mananampalataya sa Macedonia at sa Korinto. Samantalang ang mga taga-Macedonia ay nagdudusa sa kalupitan at pang-aapi ng Roman authorities, ang mga taga-Korinto naman ay nananagana ang buhay sa gitna ng isang syudad na sentro ng komersyo at may kalayaan sila na magnegosyo at maging masagana ang buhay. Sila ay sinansala ni Pablo kasabay ang hamon na kung ano ang kanilang pinasimulan, kanla itong tapusin. Alang-alang sa pag-ibig sa mga kapatiran at higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng halimbawang ipinakita ng mga mananampalataya sa Macedonia at sa sitwasyong kinalalagyan ng mga mananampalataya sa Korinto, ay itinuturo sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo ang tama, biblical na paraan at attitude bilang isang tapat na katiwala ng Panginoon sa larangan ng pagkakaloob. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, salamat po ng mararami sa mga salita mo na iyong pinahagi sa amin sa umagang ito. Ang kami maging isang tapat na katiwala mo at bukas ang palad sa pagkakaloob, Panginoon. Kagaya po ng mga taga-Macedonia na pagkamat naghihirap, ay masasaya sila at bukas talaga ang kanilang mga palad sa pagkakaloob. Salamat po ng marami sa katotohanan ng aming nalaman at nawa po, Panginoon, ay mangyari ito at magkaroon ng kaganapan sa aming mga buhay. Amin pong patuloy na ipinapanalangin sa iyo, Panginoon, ang aming pong mga kapatid na mga nagsisipag-aral at nagsisipag-trabaho. Gayon din po ang kapatid po namin ng mga negosyo na araw-araw po na sila ay bumibiyahe, Panginoon, inyo po silang iingatan at gayon din pagkakalooban mo po sila ng wisdom na kailangan po nila sa kanilang mga decision making at maging sa mga exam po ng aming mga kapatid na nagsisipag-aral. Amin din pong inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid po namin na nasa panig ng naramdaman. Pagalingan po, Panginoon, ang pagkakaloob po sa kanila, gayon din po ang pinansyal para po sa kanilang pangangailangan sa pagbili-bili po nila ng kanilang mga gamot. Aming Diyos, amin din pong inilalapit sa iyo. Amin po maghapon na ikaw po yung mag-iingat sa amin at gagabay po at sasamahan kami sa buong maghapon na aming gagawin. Salamat po ng marami, Panginoon. Ito po ang aming samusiling sa aming pangalan ng aming Panginoong Jesus lang. Amen. Salamat po mga kapatid sa kasama po sa inyong lingkod. And friendly reminder po, be Christ-like in your workplace today. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Tumayo po at maligay.